statement. I am appearing before your esteemed committees upon your invitation as a resource person and to give due honor to and respect to our public institutions. Ako po si Mary Jean Kiambao Reyes or MJ Kiambao sa Facebook, co-founder ng isang humanitarian organization. I am actively involved in providing assistance to indigent pediatric patients and communities affected by natural disasters for almost 2 decades now. And as such, I'm exposed to the sufferings of many of our countrymen. Dahilan kung bakit ho masidhi ang aking layunin na labanan ang korupsyon na siyang nagdudulot ng masidhing paghihirap. Nauunawaan ko na ako po ay ipinatawag sa hearing na ito bilang isang resource person ukol sa usaping fake news. Dahil sa mga nagkalat na balita ngayon kung saan labis na nadudungisan na ang aking pangalan at nadidikit sa mga salitang fake news purveyor, pogo bloggers, China paid, narco blogger, nadudungisan ang pangalang pinakaiingatan at ko at ng aking mga magulang, kaya nais ko lamang po sanang linawin ang mga sumusunod. Bagamat walang masama sa pagiging isang blogger, I cannot really categorize myself as such. Ako po ay isang karaniwang Pilipino lamang na nagsusulong ng good governance at free speech mula pa noon bago pa man lumaganap ang paggamit ng social media. Hindi po ako pro or anti-Marcos or Duterte or any other politician. Ako po ay pro-good governance. Sumusuporta po ako sa bawat pinuno at bawat Pilipinong nagtataguyod ng maayos at malinis na pamamahala at malayang pamamahayag at pagpuna. Hindi po ako tagabalita. I am not a journalist. I only react and opine to news and current events online. I criticize and yes, I admit sometimes I have my biases, but I do not hit below the belt or resort to ad hominem statements. Issue-based lamang po ako. Lalong hindi po ako nagsusulat o deliberately nagsishare ng fake news. Bagamat hindi ko pinasok ang mundo ng pagbabalita, ako po ay isang mass comm degree holder. Isa rin akong editor-in-chief noon at dala-dala ko pa rin ang mga pinag-aralan ko at code of ethics ng mga mamamahayag. Ang bawat opinion ko at reaksyon sa social media ay base po sa aking katotohanan ayon sa aking karanasan, pinaniniwalaan at prinsipyong pinanghahawakan. Hindi po ako tumatanggap ng anumang bayad o pabor mula sa pogo, sa narco, China o sa kahit sinong politiko. I have always been against all forms of gambling and illegal drugs. Kabilin-bilinan po ng aking mga magulang, magdildil ka na ng asin. Huwag ka lang magnakaw at huwag mong ipagbibili ang iyong dangal. Nag-aral po ako ang maigi at kumayod ng husto para maitaguyod ko ang aking pamilya at ang aking sarili sa marangal na paraan. Kaya masakit po na madikit sa mga ganong salita, na yung mga fake news purveyor at narco-bloggers. Ngayon naman sa usaping China at West Philippine Sea, I do not claim expertise on this matter. Ang sa akin lamang bilang isang Pilipino, marapat lang na protektahan natin ang bawat isla ng ating bansa sa legal at mapayapang pamamaraan. I am afraid, Your Honor, na wala po ako masyadong maiambag sa usapin ng fake news, pogo bloggers, narco bloggers, as I am not in any way involved in any of that. I also cannot claim expertise on social media and blogging. In fact, my SOCMED account is not even monetized. Now, given my limited knowledge on the topics of this legislative hearing, ang maimumungkahi ko lamang sa ngayon ay dalawang bagay lamang. Una, labanan po natin ang fake news sa pamamagitan ng paglalabas ng mas maraming reliable information mula sa iba't ibang ahensya. Pangalawa, and more importantly,
Paigtingin po natin ang edukasyon ng bansa. Gawin nating mas matatalino ang mga Pilipino so they themselves can more easily decipher what is true from what is false. And I think everyone here sa mga kasama ko sa social media, support the efforts of the TRICOM. We agree that free speech and freedom of expression must be protected and that fake news, disinformation must be eradicated. These are our common grounds that unite us. We wish TRICOM every success. Yun lamang po sa ngayon ang aking maimumungkahi. Sakaling may mga issue sa mga susunod na pagkakataon ukol sa free speech, anti-corruption at disaster relief operations kung saan mas doon po ako linya, at doon yung mas marami kong maiaambag, ay handa po akong makipagtulungan. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Thank you, Ms. Reyes. Just a reminder to the members, after the statements or discussing the issues, we will proceed to the interpellation. As usual, we have a rule for those who would like to interpellate. Please have your names listed for a proper and orderly hearing. Are there any other statement? Can you limit it to 2 minutes? Okay. Please state your name. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ethel Pineda Garcia, 64 na taong gulang at isang manggagamot. No, ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing, sa unang hearing, kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news. Pwede ilapit po yung mic. Reminder to all the Alright. members and resource persons, may problema po tayo sa audio. So when you speak, please ilapit lang po yung mikropono. Salamat po. Nang ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news at ang pagpondo ng mga pogo at narcos, ay nasurpresa po ako dahil sa mga sumusunod. Hindi po ako gumagawa o nagsusulat ng news o balita. Ako po ay nagkokomentaryo lamang sa mga nababasa ko. Sa aking pagkakaunawa ay maroon tayong kalayaan na sabihin ang ating mga opinyon sa mga pangyayari at sa ating kapaligiran ayon sa saligang batas. Wala po akong kaalaman sa pogo at narcos. Ako po ay nag-aral ng mahabang panahon. Nalalaman niyo naman po kung gaano kahaba ang pag-aaral ng medisina at pagkuha ng espesyalisasyon sa aking pong panig ay 2 beses po akong nag-specialize. At nag-practice ng medisina sa hangad na mabuhay ng marangal na di umaasa sa iba, lalo na sa masamang pinanggalingan ng pera. Sa aking pananaw, at ito ay sinabi ko sa unang sagot ko sa committee, ay hindi ako karapat-dapat na resource person dahil sa wala akong alam dito at kung may issue tungkol sa kalusugan, tulad ng sinabi ko, ay handa akong tumulong sa gaano man na aking makakaya. At ito po naman ay ginampanan ko habang tayo ay nagkakaroon ng pandemya sa COVID. Kasama po akong dumulog sa Korte Suprema dahil nais ko pong malinawan kung ano nga ba ang dapat. Nananalig po ako na ang batas ay dapat sundin ng lahat. Ang aking pamumuhay ay simple lang. Wala po akong karanyaan. Ang buhay ko ay itinoon ko sa pag-aalaga ng aking pamilya bilang breadwinner sa mahabang panahon. May anak akong nangangailangan ng special na alaga at may ama akong 95 years old na umaasa sa akin. Kahit ako ay mag-isa na ngayon sa buhay, ay nagsisikap akong itaguyod sila sa abot ng aking makakaya sa malinis na paraan. Wala po akong kapangyarihan maliban sa isinasaad ng batas na ating mga karapatan. Ang aking lakas ay nanggagaling sa malinis na konsensya. Kasiyahan nawa tayo ng may kapal. Okay, thank you.
Yes, 2 minutes. Good morning. Ako po si Dr. Richard Tesoro Mata. I am a pediatrician for more than 20 years sa Davao City and Panabo City. Naging health blogger po ako about 7 years na. So yes, I have some experience na about social media. At tumabot na din ng about 3 million yung ating total followers. I understand that I have been invited to this forum as a resource person in aid of legislation. So here's po my 2 cents. Agree po ako sa inyo, Your Honors, na dumadami na po ang mga fake news online. Karamihan ay mga clickbait yung gumagawa ng fake headlines para mapunta ka sa online shops dahil may commission sila to earn or just to gain more followers. Meron ring mga intentional na fake stories in order to destroy someone's reputation. Do we need to make a fake news law? In my opinion, may Cybercrime Prevention Act law na po tayo, which nasa inyo na po yan if you need to amend it. Noong March of 2024, isang former senator na married to a celebrity ay nag-file ng cyber libel sa isang YouTuber dahil sa mga malicious and fake stories about them. Based on that law, cyber libel is defined as the act of defaming or making false statements about someone online through computer system or similar means. So I do believe that the law is already there and functioning as it is. And I want to suggest is something like a KBP or a Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas, an NGO body that is neutral about politics or religion, that should be composed of trustworthy social media practitioners so we can police ourselves formally. Such NGO body is where we can ask assistance regarding a certain controversial post. Such NGO body can also assess if it's freedom of speech or fake news. Such NGO body can issue warnings and reminders to the influencers in question if seen necessary. That is what we lack because what we have now are just AI that detects posts that are against community standards. And usually, if you report an influencer, it's hard to talk to a person in charge, but what we have are automated reporting system only. I do believe if we can make this kind of neutral body with the guidance of KBP, we can lessen the fake news, solving the issues without much hassle of filing cases in the court. But of course, for extreme cases, a person can still use the cybercrime law, which is already available. Thank you very much, Your Honor. Thank you. Are there anybody else who would like to make statement from the social media personalities? Chair. Yes. Are you a blogger also? Yes po. Okay. Make it short, please. Okay. Thank you, Mr. Chair. I'm Mark Gamboa po, political vlogger. Pangatlong appearance ko na po ito sa TRICOM. Gusto ko lang pong masaya po ako na nakasama na po natin ngayong umaga. Ito pong mga kaibigan po natin sa DDS side, lalo na si Miss Crisette Chu. Ayan. Kamusta po? Ako po ang gusto ko lang po sabihin, bukod po sa fake news, kasi po dahil sa aming mga vloggers na rin, nagkaroon po ng culture of hatred, toxicity sa social media. So para sa akin maganda po yung pagtitipon na ito, na nagkakasama-sama po lahat para po mapag-usapan po yan at makita po ng publiko naman na pwede namang magkaiba ng politika kaming mga vloggers, pero at the same time pwedeng may respeto pa rin sa isa't isa. And also, kasi po nasanay na po ang mga kababayan po natin sa kultura na porket online, kung ano-ano po yung sasabihin doon po sa mga personalidad o sa mga tao, mga masasakit na salita. Ang maganda nga po dito, nandito po tayo ngayon, nandito yung mga vloggers from different political camps. Kung meron silang gustong sabihin sa mga, for example, kay General Torre dito, pwede po nilang sabihin harapan po. Hindi po yung sa social media lang at pwede po nilang face-to-face po sabihin. Kasi po minsan po, ang nangyayari po dahil social media, sa pagka-toxic po doon na po, kumaga mas tumatapang po yung mga kababayan po natin na hindi naman kayang sabihin face-to-face. So, yun lang naman po. Thank you po, Mr. Chair. Okay, we'll now proceed with the social media platforms. We have here the representative from TikTok, Ms. Pichi Paderna. You Good morning, Mr. Chair. You now have the floor. Mr. Chair, we actually have a video that we'd like to share with the Honorable Committee. We'd like to request the committee secretary to play the video, please. Comsec, is the video ready already?
then we'll get back to the social media platform. While the video is being prepared, we proceed to the independent media organizations. Do we have representatives from the independent media organizations? Meron po ba?